Hindi pa rin nag-i-issue ng Temporary Restraining Order o TRO ang Korte Suprema para pigilan po ang PUV consolidation. Kaya ang piston at manibela tuloy-tuloy pa rin ang protesta. Alamin po natin ang update sa live report ni Moira Encina. Moira. Ali, ilang araw bago ang pagsisimula ng panghuhuli ng gobyerno sa mga jeepney na hindi nag-consolidate ay wala pa rin ipinalabas na TRO ang Korte Suprema na pipigil sa implementasyon ng consolidation program. Bigo pa rin na makakuha ng Temporary Restraining Order o TRO mula sa Korte Suprema ang mga grupong piston at manibela laban sa PUV consolidation. Ito ay ilang araw bago mag-umpisa ang mga otoridad sa paghuli sa mga babiyahe pa rin na jeepney driver at operator na walang prangkisa o mga hindi nag-consolidate. Isa ang petisyon ng transport groups sa mga tinalakay sa sesyon ng mga maestrado ng Korte Suprema ngayong araw. Pero sa halip na TRO, inatasan lamang ng SC ang respondent na Department of Transportation na magsumite ng komento, supplemental petition laban sa consolidation. Pinagkokomento rin ng Korte Suprema ang mga partido sa ilang issue, gaya ng update sa status ng PUV consolidation sa buong bansa. Subugod ang mga grupong piston at manibela sa Korte Suprema ngayong Martes sa pag-asam magpapalabas ito ng TRO laban sa programa. Halos 2 araw na lang simula ngayon, i-impound ang aming mga sasakyan kapag ito ay bumiyahe pa. Dahil nga yung ating mga prangkisa ay binabawi na ng walang due process. Bukod sa TRO na isang piston at manibela na magpatawag ang SC ng oral argument sa issue para madinig ang panig ng operators at mga tsuper. Sa pagtaya nila, 200,000 miyembro ng piston at manibela ang mawalan ng hanap buhay dahil sa franchise consolidation. Kailangan ng suspendihin ang itong programa ng PUV-MP sa kadahilanan marami nang nagpatotoo na ang programa ay palpak, nagkakandalugi at walang mga pyesa at mga mahihina yung sasakyan. Nagbabala rin ang mga grupo na hindi sila hihinto sa pagkalampag sa mga sangay na ehekutibo at legislatura. Kasama sa mga susugurin ng transport groups ang mga tanggapan ng LTFRB at LTO sa May 16 kung kailan inaasa mga huli sa mga babiyahe na jeep na walang prangkisa. Sino ba ang tumatakbo sa kasalukuyan? Iba't mga traditional pa? Kulang na kulang yung mga minibus nila. Halos wala pang 10,000 sa buong Pilipinas yan. Nanawagan, Ali, ang mga grupo sa Supreme Court na huwag ito na magbulag-bulagan at magbigi-bigihan sa daan-daang libon na mawawalan nga daw ng hanap buhay dahil dito sa PUV consolidation. Ali? So Moira, ang binigay sa kanila dahil yung deadline was April 30 at 15 araw yung binibigay na panahon ng LTFRB para sila ay makapagpadala ng show cause order para makapagpaliwanag itong mga hindi nakapag-consolidate kung bakit hindi sila nag-consolidate at May 16, ika mo nga mag-uumpisa ng magkahulihan. Pero ang tanong ko, dun saan man natanggap po nila na show cause order, sila ba ay nagpaliwanag sa LTFRB, sa DOTR, kung bakit hindi sila nag-consolidate? Hindi yan na binanggit kanina nitong grupo ng piston at manibela. Ang sabi nila, sila ay pupunta doon sa tanggapan ng LTFRB. Doon nila ipaparating pa rin itong kanilang hinaing. Lumalabas kasi nga na talagang tutol sila dito dahil nga dito sa kooperatiba. Mas malaki daw kasi yung gagastusin. Saka mas gusto nila na sila mismo yung may hawak nga nung kanilang prangkisa. At mukhang nagmamatigas sila, Moira, na kahit pa may banta na magkakahulihan na sa May 16 ay patuloy silang mamamasada, hindi ba? Oo, yung iba, yun pa rin yung balak. At yun nga, pupunta sila dito sa LTFRB, gayon din sa Kongreso
tuloy-tuloy daw yung kanilang mga protesta para parang questionin itong PUV modernization. Okay, Moira, maraming salamat. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @Net25 TV.